So lesson 1 is computers. Lesson 2 is Web 1.0, Web 2.0, and Web 3.0. Then last is lesson 3, trends in ICT. So yung trends in ICT sa Friday natin siya di-discuss. So sa lesson 1 natin yan, doon tayo mag-start. Ang objective natin is, number 1, improve their knowledge on how ICT affects their everyday lives and state of our nation. Number 2, compare and contrast the difference between online platforms, sites, and content. So ano yung different online platform? So itatakal natin yung iba-ibang mga video sites, social sites, mga imaging sites. So lahat ng sikat ngayon na mga sites is tatakel natin para maging aware kayo. Then, understand the features of Web 1.0, Web 2.0, and Web 3.0. So, talong klase yung mga web. So, explain ko to at para maging knowledgeable kayo. Number 4, learn to use different software and hardware technologies for improved learning. So marami tayong gagamitin yan na pwede yung gamitin pag ka-college na kayo or pag mag-ano kayo, practical research. Example sa practical research, mayroong mga tools para sa plagiarism at saka paraphrase. Ano yung paraphrase? So kung meron kang may nakita kang isang thesis or project na merong magandang paragraph, pwede mong i-edit yun at lagyan mo ng reference. Ngayon, para hindi siya ma-plagiarism, ang gagawin natin is pa-paraphrase natin. So, gagamit tayo ng paraphrasing tools, gagamit tayo ng mga tools para bumulis yung pag-search nyo. Then, titingnan natin paano natin malaman kung nasaan yung kaibigan nyo gamit yung pag-detect sa IP address. Titingnan natin kung anong tawag doon? Kung ano pang mga gagamitin natin para maging more resourceful yung education natin. So, isa pang gagamitin natin is Tor or TOR, yung sa deep web. So, doon, kasi sa ibang mga search engine tulad ni Google, si Yahoo, or si MSN, si Bing, yung mga saan tayo nagsisearch, merong restriction yon. So, tuturuan ko kayo sa Tor browser para mag-search ng mga walang restriction. Then, number 5, learn the different trends in ICT and use them to your advantages. So, information and communication technologies. ICT or information communication technology plays a significant part in the global economic activities and building of stronger, stable nation. So, lahat ng mga bansa ngayon, nagre-rely sa information and communication technology. Tulad ng SSS. Ang SSS noon, nung 20th century, pag sinabing 20th century is 19th century, yung 1990, 1980s, 1960s, ganyan, medyo mahirap kumuha ng birth certificate. Bakit? Dati kasi yung mga birth certificate natin is pina-file lang yan at binibigay sa isang designated area tulad ni National Statistic Office o NSO. Kaya lang hindi pa masyado ng computer noon. Yung mga nanganak, example dito sa Angles, mga birth certificate nila dinadala doon. Ngayon, pag kukuha ng birth certificate, hanapin sa filing cabinet yon. Paano sabihin natin 100 years o one century yung mga
pinanganak, sabihin natin mga sa Pampanga is 5 million or 10 million. So hanapin nila yon. Example, yung apelyido mo is Gomez. So pupunta ka sa letter G, hanapin mo yung O, hanapin yung M, hanggang mabuo yung Gomez. Ngayon sa mga Gomez na yon, sabihin natin mga 50,000 or 100,000. So titingnan mo yon. Ganong kahirap noon nung wala pa yung computer or ICT technology. So ngayon, sa 21st century, pag sinerch mo yung last name, first name, middle initial, tapos birthday, lilitaw na yung data mo. Pag lumitaw na yung data sa NSO or PSA na tawag ngayon, ipiprint lang yon. So, madali. Kaya lang tumatagal sa NSO, PSA kasi konti yung tao. Example, sabihin natin is yung kumukuha ng birth certificates 100, yung gumagawa, nagsisearch ng birth certificate, 2 lang, so medyo matagal lang. Pero kung kukumpara sa manual, mas mabilis yung merong computer system na part ng information and communication technology. So yung information and communication technology is nasa home. So magtatanong ako, class, ano mga ICT devices na ginagamit nyo nasa bahay ngayon? Pakisagot. Mobile devices. Okay, mobile devices. Tulad ng Smartphone. mga mobile devices. Smartphone. Laptop, Smartphone, sir. Laptop, computer po. Computer, desktop. So, pag sabi mobile devices, nandyan si Android at si iOS. So, dalawa yan. Si Android, si iOS, meron ding Symbian. Yung Symbian, wala na. At si BlackBerry. Wala na rin si BlackBerry. Pero, ang dominating ngayon si Android at si iPhone or iOS. Ngayon, magtataka kayo. Bakit? Sir, may tanong ako, sir. May tanong po ako, sir. Sige, ano yan? Sir, paano naman po yung mako-consider po bang home devices yung Microsoft na mobile phone? Oo. Yes. Ay, yung pala, alam niyo dati, gumamit ako ng Nokia Lumia, yung Windows Phone, mahirap siyang gamitin, kaya, ayun, nawala sa ere dahil mas okay yung si iOS at saka si Android. Ngayon, bakit mahal si iPhone? Kasi si iPhone, yung iOS is may bayad sa royalty kasi ano yan, secured yung Saka yung security, sir. security. Ngayon si Android is free. Kaya pag nakita nyo yung Oppo, Samsung, Xiaomi, pag tinignan nyo, naka-customize yung user interface ng Android. So, pwede ma-customize at libre siya. Kaya medyo mas mura kesa sa iOS. Then, yung Android is part of Google. Pag-aari ng Google at gawa sa Java. So, nagtuturo din ako ng programming. So, I'm a programmer. Gumagawa ng desktop at saka web software. Nagturo rin ako ng Android, kaya lang yung Android na ginamit ko noon is si Eclipse. Kaya lang yung Eclipse Android SDK nawala na. Ngayon Android Studio na. So medyo kailangan aralin ulit. Yan ang problema sa mga IT. Lagi nag-a-advance, so kailangan aral ng aral. So next is school. Sa school naman ginagamit natin ng mga computer. So meron pala akong balita sa inyo. May dumating na mga tablet para sa school. So, pag sa pasukan, siguro kung makapasok kayo, grade 12 na kayo eh. Meron ng parang e-library. So, 50 yun. 15 tablet. Parang netbooks. Pwedeng mag-search. Kaya lang sa school lang. So, pwede na rin gamitin. So, sa school naman. School yun, sir? Anong school po? Sa akin. Sa akin? Meron na tayo nun, di ba?
mga 50 sila. Kahapon nakuha ko. Meron din silang mga keyboard at saka mouse. So, mobile. Kaya lang hindi yun ang binibigay sa inyo. Yung kay Mayor yung sa inyo. So, sa school, ginagamit si desktop at saka laptop computers. So, ayun ang ginagamit sa ICT. Ginagamit din yung LIS ng mga admin natin. At ako naman yung tagagawa ng mga tarpaulin sa school, yun. Ginagamit ko si Photoshop at saka si Illustrator. Sa work naman, ICT is very important, lalo na sa mga BPO. Bakit? Kung wala yung computer, hindi naman sila makapag-interact sa mga clients sa US or sa Europe. So need na yun dyan, lalo na sa voice over IP. Then sa mga accounting, kailangan nila ng Excel, ganyan. So yung mga usually mga business ngayon, meron ng mga ICT devices para mag-interact at bumili yung mga transaction. Kung bibili kayo sa online, makita nyo naman yung mga Lazada. Dati, nung 90s, kung mag-order ka, hanap pa ng telephone, tapos meron siyang catalog. So yung catalog, sabihin natin, binigay ng January, abutin ng yan, May or December, yun pa rin yung catalog. Pero ngayon, pag may sales sa Lazada, Shopee, madali mo makikita kasi responsive yung site. Laging ina-update sa database niya. So, importante yung ICT ngayon sa pag-aaral nyo. Next, lesson 1, computer. So, sino mahilig sa mga games niyan? Nagra-Ryzen 7? Wala, sir. Wala? Okay. Siguro naman pag nag-college kayo nakatapos, makabili na yung mga gaming laptop nyo. Yung kuya ko, sir, Mahal pa nag-build po siya ng mga MSI computer. MSI? Ano siya? Computer technician, no? Apo. Okay. So, yun. Ginagawa ko din yun. Tuturuan ko kayong mga student. Nawala? Sino yun? Okay, tuturuan ko yung gumawa ng basic, anong tawag doon? Basic layout. Ano yung basic layout? Paggawa ng mga ID, tuturuan ko yung gumawa ng ID, diploma, tarpaulin, Panaplex, print ng t-shirt. So, gagawin natin yon. Siguro pag nandun yung mga tablet, tuturuan ko kayo, magle-layout tayo ng tarpaulin. Example yung sa birthday, gagamitin sa birthday, kay mayor, kay barangay captain, para merong paggagawa, pwede yung pwede kayong kumita. Usually kasi sa dinidesign kong tarpaulin, binabayaran akong 300 to 500, pero yung print. So, ile-layout natin yon, pero hindi tayo magpiprint kasi papakita ko lang paano mag-layout, then magkano yung gagastusin para pag kayo na yung gagawa, alam nyo na paano mag-design at para na pagpaprint nyo, alam nyo yung magagastos. Gagawa rin tayo ng PBCID. Yung PBCID is yung mga lisensya. Yung parang plastic. Gagawa tayo ng ganoon. Kaya lang, hindi gagastos kasi soft copy. Hindi tayo magpiprint kasi gagastos kayo. Pamute yung sa iba. Pamute yung sa iba. Okay, so tuloy na natin. Computer is an electronic device that can accept raw data as input, manipulate, or process it to produce output. Computer system is consisting of hardware, software, and peopleware. Siguro naman, senior na kayo, alam na yung computer. Meron siyang keyboard, meron siyang mouse, meron siyang monitor, meron siyang system unit, or tawag ng iba ay CPU. Then, meron siyang ABR. So, dati, nung kami nag-aaral, first time ko umawak ng mouse is college na ako kasi medyo mahal yung computer noon. So, nag-aaral ako ng ComSci, pero hindi ako nakahawak ng computer kung hindi lang ako nag-college. Kasi high school, wala pang pabili yung DepEd noon. Buti ngayon, meron na.
So, talo yung computer system consisting of hardware, yung tangible, yung software, yung mga nasa loob ng computer, yung Microsoft Office, Photoshop, VLC. Meron ba nagsasalita or nagtatanong? Kung wala, pwedeng pakimute. Then, peopleware. Peopleware yung gagamit. Okay, hardware refers to tangible components of the computer system. This can be system unit. Ayan, si system unit. Itong tower. Susunod is si monitor. So, monitor, marami klaseng monitor. Explain ko mamaya. Keyboard, at saka mouse. Merong keyboard at saka mouse na wireless, yung linalagyan ng battery. Sa aking experience, mas gusto ko pa rin yung naka-wired siya. Kasi pag mahina yung battery or drain na yung battery, so kailangan mo ulit palitan. So, mas sensitive pa rin yung wired. Then, nandiyan si webcam. So, webcam, bumibili ako ng webcam. Medyo mahirap maghanap ng webcam ngayon kasi lagi nauubos. USB flash drive. Nang first time kong gumamit ng USB flash drive, yung flash drive. Paki-mute, 4 gig yung flash drive nun. Ay 2 gig pala. Tapos naging 4 gig. Tapos naging 8, 16, 32. Ngayon, 64, 128, 512, meron natang 1 terabyte. Then, speaker, headset, microphone, at printer. So, ang pinaka-importante lang naman dyan is si monitor, CPU, mouse, at saka si keyboard. Yung iba is, yung mga ibang peripherals is para lang sa specific needs. Okay, ayan ang system unit. It's the main part of the desktop computer. It includes the motherboard, CPU, RAM, HD. HD stands for hard disk, and other components. So, pag bibili ka ng computer, pag wala kang alam sa computer, minsan makita mo, daming ilaw ng CPU. Sasabihin mo, wow, ang ganda. Pero yung laman niya, baka Core 2 Duo lang. Alam nyo class, pag bumili ka ng computer, maganda yung case, tapos mukha siyang may ilaw-ilaw, kulay red. Case lang yon. Iba yung laman. Ang importante dyan, si motherboard, si CPU, si hard disk, si RAM, ganyan. Kasi kung maganda yung sa labas, then pangit yung specs ng motherboard nyo at saka iba pang nakadikit dito or nakasaksak, magkakaproblema kayo. Tulad nung isang teacher, merong isang teacher nung 2 months ago, nagtanong sa akin, Sir, bibili ako ng second hand na computer. Sabi ko, magkano? 6,000 lang, sir. Ang mura-mura. Ang ganda pa ng itsura. Sabi ko, sir, tanong mo yung specs. So, nung tinanong niya, i3. So, Intel i3, yung second generation. So, matagal na yon, mga lampas na ng 10 years ata. Ang problema, binili niya. So, nung ginamit niya, ang sabi niya, ang bagal, sir. So, mabagal talaga kasi luma na yun, sir. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magtitipid. Bumili ka na ng brand new. So, ayun, at least nagka-lesson. So, bumili siya ulit ng computer. Sinabihan ko, bumili na lang siya ng Ryzen 5 tsaka SSD yung hard disk. So, ngayon, masaya na siya. So, importante, bago ka bumili, tandaan nyo, pag gusto nyo bumili ng computer at wala kang alam sa computer, magtanong ka sa nakaalam, sa kaibigan yung mahilig mag-games, or sa teacher nyo, or sa kamag-anak nyong IT, or mahilig sa, or nagtatrabaho sa BPO. Medyo alam nila. So, 10 things to consider when buying a computer. Unang-una is budget. Tingnan mo yung brand.
Laptop ba or desktop? Siyempre, titingnan mo. Pag desktop kasi, pag may nasirang parts, madaling palitan. Pag laptop kasi, nasira yung keyboard, example, nabasa. Tatanggalin lahat yun, medyo mahal. Baka masira pa yung motherboard, hindi mo na magamit. So, two choices dyan. Pag laptop kasi, pwedeng gamitin kahit saan. Mas komportable. Pag desktop naman, pag heavy duty yan. Anong heavy duty? Pwede kang sa video editing, sa photo editing, sa gaming. Ngayon, anong pagkakaiba nila? Kasi kung same spec, example, i5, silang pareho. Ang laptop, pag i5, sabihin natin 40,000. Yung desktop kasi, pumapatak lang ng mga 25. So, mas mura yung desktop. So, kung wala kang budget, example, gusto mong bumili ng computer, sabihin mo, nakaipon ka ng 10,000 or 15,000. Sir, gusto kong bumili. Okay, so pwede kang bumili. Brand new, Ryzen 3. So, yung 10 to 15,000 mo, meron ka ng computer. Kaya lang, desktop nga lang. Kasi yung 10 to 15,000, hindi ka makabili ng laptop. Usually, 30,000 yung Ryzen. So, dapat, alam mo yung priority mo, yung budget. Kasi nasa budget yan kung kaya mo. Next is processor. Ang processor kasi yan ang utak ng computer. So, dalawa yung major brand. Sa cellphone, nandiyan si MediaTek, si Snapdragon, ano pa ba? So, sa computer naman is dalawa lang, si Intel at saka si AMD. Pag bumili ka ng Intel, titingnan mo kung ano siya. Generation. Pag sinabing generation, iba-iba kasing generation. Ang pinaka-latest, 10th generation. Pag i3, i5, i7, 10th generation, okay na yung computer mo. Huwag kang bibili ng Celeron. Yung Celeron na laptop is 18,000 lang yan. Kaya lang, pag sabay-sabay, YouTube, Facebook, tapos nag-ano ka pa, nag-e-edit, maglalag yung computer mo. Ngayon, kung ayaw mag-lag, dapat i3, i5, i7 yung gamitin nyo. Pero kung gusto nyo bumilis ng konti, dapat SSD. Ano yung SSD? Solid State Drive. Yun yung hard disk. So, dapat gamitin nyo yung SSD para bumilis siya. Or dagdagan nyo ng memory. Pero in between sa dalawa, mas maganda na yung hard disk kesa sa memory. Kasi sa hard disk kasi, bibilis, ay sa memory, bibilis siya ng 2 or 3 times. Pero sa SSD or solid state hard disk, 10 times yung bilis ng computer nyo. So, kung mayroon kayong computer na luma at pwedeng i-upgrade sa SSD, bibilis yung computer nyo. Then, si RAM. Ang RAM natin version yan is double data rate or DDR. Ang tawag dito is double data rate 4. So, mayroong 4 gig, 8 gig, 16 gig, 32 gig at saka 64. Pag bumibili tayo, usually si 44 gig ang nakalagay. So, maganda is 8 or 16 siya. Then, si hard disk, meron 500 gigabytes, 1 terabyte, 2 terabyte, si SATA. Si SATA is yung dating hard disk. So, kung bibili kayo, huwag kayong bumili ng SATA kasi luma na yan. Ang maganda ngayon is SSD. Si SSD, yan yung mabilis sa hard disk. Then sa graphics naman, merong built-in, yung built-in sa desktop or sa laptop. Then kung meron kang pera or mahilig ka sa games or photo editing at saka graphics, pwede yung palagyan ng video card. So, dalawa yan. Ito si GeForce at saka si AMD rin yun. So, kung gusto nyo dalawa yung monitor nyo, example, gusto mo maging dalawa yung monitor mo sa desktop. Example, mahilig ka sa games. Gusto mo dalawa yung monitor, bili ka ng video card. So, pwedeng dalawang monitor or 4. Isasaksak mo lang sa HDMI. Ngayon, kung laptop naman,
yung nakita nyo sa, yung TV nyo sa bahay, pwede nyo gamitin yon, isaksak nyo lang yung screen ng laptop nyo, kung gusto nyo. Then, computer software, meron tayong operating system. Ang laging ginagamit natin is Windows 10. Then, susunod, meron ding si Ubuntu. Then, meron tayong Microsoft Office, WPS. WPS Office, it is free software. Para sa Microsoft Office, pero libre lang yung WPS Office. Sino gumamit dito ng WPS Office sa cellphone? Meron ba? Ano, Ako sir? po, sir. Okay. Libre lang siya, di ba? Apo. Okay. So, maganda rin si WPS Office. Pero nasanay kasi yung mga tao sa Microsoft Office. Pero kung gusto mong alternative, marami dyan. May bayad kasi sir sa ibang laptop. Then, meron tayong photo, video editing. Sino ba? Magbigay nga kayo ng sample. Photo editing si Adobe. True. Adobe Premiere. Photogrid. PixArt po. PixArt. Sir. Yan. So, pwedeng gamitin yan. Anti-malware, pang-antivirus. 4K downloader. Ito ginagamit ko sa pag-download sa YouTube, si 4K downloader. Then, kailangan nyo ng mga printer, scanner, so mga parts yan ng computer software. Okay, so meron akong ano dito, paggagawa sana sa inyo, kaya lang hindi natin magawa dahil nasa smartphone kayo. Explain ko lang siya, pero at least meron kayong idea. How to find the specification of your computer. So, pag tinatanong ng kaibigan mo, o pare, anong specs ng computer mo? So, minsan hindi mo alam kasi hindi mo alam paano i-search yung specs ng computer mo. So, dalawa yung procedure. I-click lang yung control panel sa Windows or search dito sa type here to search. Type lang control panel, then click system. Or yung isa naman, file manager, punta ka sa this PC, i-right click mo lang, lilitaw yung properties. So hindi ko na siya explain na maayos kasi hindi natin matry kasi yung mga computer nyo, wala kayong computer yata, puro mobile device na Android at saka iOS. So pag sinearch yung properties, lilitaw yung specs ng computer nyo. Example, manufacturer, ayan, ang pangalan niya is Acer. Ang model niya is Aspire, yung ginagamit ko. Processor is Celeron N335, 1.10 GHz. Then yung memory ko is 4 GB lang. So yung operating system ko is 64-bit. Pag 64, pwede mo dagdagan ng 16 GB yung memory. So yan yung paano search yung specification. So control panel, system, yun ang procedure 1. Susunod is file manager, this PC. Yung this PC is nasa desktop nyo rin. I-right click lang yon. Tapos properties, lilitaw na siya. So yan yung 2 procedure para makita yung Windows 10. Okay, sa monitor naman tayo. Computer monitor is an electronic device that shows pictures from computer. Monitor often looks similar to television. The main difference between a monitor and a television is the monitor does not have a television tuner to change channel. Sa panahon ngayon, yung TV nyo at saka monitor, parang pareho na lang yan. Ang problema lang sa monitor natin sa computer, wala siyang TV tuner. Pero pag sinaksak mo yan sa cable, TV na rin siya. Or isaksak mo sa router, pwede ka na mag-YouTube. Or pwede mong
sa Wi-Fi, pwede rin, at saka Netflix. Ngayon, meron na naman bago, Android TV. Sino na gamit sa inyo ng Android TV? Meron na ba nakagamit sa inyo ng Android TV? Ako, sir. Okay siya? Parang ano din, Android phone? Opo. Ano siya? Xiaomi? TLC. Magkano? Hindi ko lang po alam. Parang smart TV din, no? Opo. So, pa-advance, tingnan nyo, meron ng Android TV. So, alam ko merong ano yan merong tools para i-convert, binibili sa online sa Lazada or bibili ng mismong TV. Yung TV nakita kong Xiaomi is 12 bata o 8,000. Nakalimutan ko na. So, 32-inch ata. So, hindi ko masyadong tinignan kasi wala pang pambili. So, computer monitor, yan yung nakikita natin ng output sa laman ng ating mga computer. So, pwedeng 2 or 4 yung isaksak dyan gamit si video card. Kung gusto niyo maraming monitor, so kailangan niyo ng video card. Okay, there are 3 types of computer monitor. 3 types yung mga monitor. Yung unang-una is CRT. CRT stands for cathode ray tube. These are big and heavy and use a lot of disk space and electricity. It is the oldest technology used by monitors and is based on the cathode ray tube technology that was developed for television. Kung nagkaroon kayo ng TV na malaki, yung hindi pa LED at LCD, yan yung technology yung ginamit para sa monitor. So, yung first image na malaki, nakikita nyo, yan is CRT TV. Yan ang ginamit namin nung nag-aaral ako. So, hindi pa kayo buhay noon, mga 1998. Yan ang ginagamit namin na monitor. Ang laki-laki niyan. So, mabigat pag ililipat mo, bubuhatin mo, mabigat siya. So, yan din yung ginagamit sa TV noon. Then, napalitan siya ng 2004 ata 2006, naging LCD or liquid crystal display. Much thinner and lighter than monitor with a cathode ray tube. The LCD monitor, the most common kind of flat panel display. It is a newer technology than CRT. So LCD, yan yung pumalit sa CRT. Mapayat din yan. So, nagamit ko rin yan. Ang problema lang dyan, pag tumatagal, yung display niya, nagpe-fade, lumuluma kasi nga liquid crystal display siya. Ngayon, pag ginawakan mo yung screen, parang lumulubog. So, pag tinamaan na yan ng ballpen o lapis, magkaka-line siya. So, yan yung second technology ginamit sa monitor. So, ang pangalan is LCD. Ngayon, dapat malaman mo kung LCD or LED yung binibili mo. Baka bibili ka ng second hand or brand new, kala mo LED siya, tapos makita mo medyo hindi maganda, LCD pala. So, tanong mo muna pag bago ka bumili, LCD ba o LED? So, tandaan nyo, dapat binibili sa mga monitors LED. Wala ng LCD or CRT. Phase out na mga yan. So, next is LED monitor. Light emitting diode. So, light emitting diode, yung mga LED na kita nyo sa mga establishment, merong umiilaw-ilaw or pagpasko. Ang iba doon is mga LED lights. So, yung LED is an LCD monitor that uses light emitting diodes for backlighting. So, ang LED monitor is galing sa technology sa LCD at mas maliwanag siya. Yung mga TV nyo ngayon at saka laptop or desktop, ano yan, mga LED monitor. So, yan ang pinaka-latest technology.
So tandaan nyo, pag bibili kayo, dapat LED. Hindi lang sa size, baka 16, 18, 19, 20, or 22 inches na monitor. Tanungin nyo rin kung LED. Actually, sa mga big computer shops, LED naman. Baka kasi pumunta kayo dun sa medyo maliit na shop, meron silang lumang LCD na hindi nabenta 5 years or 6 years ago. Baka ibenta sa inyo ng half the price or fraction of the price. Bilhin nyo, tapos pala luma na siya, LCD na. So, phase out. So, tandaan nyo, class, talo yung klase ng monitor. Yung una is CRT or cathode ray tube. Next is LCD or liquid crystal display. Then, LED or light emitting diode monitor. Okay, sa printer naman, mayroon tatlong klaseng printer. So, these are the most common. Yung multifunction printer or MFP. So, ang ibig sabihin ng MFP is commonly known as all-in-one printer. Pag sinabing all-in-one, printer na, scanner na, photocopier pa. With this device, your printer, scanner, faxing, photocopying needs are covered. These printers usually come in variety of size, with many being small enough to fit onto a small desk. So ito yung mga printer na ginagamit sa mga office or sa, kung nagpa-print na kayo sa Ubix or Fuji Xerox, yan ang gamit nila. Susunod is inkjet printer. Inkjet printer prints documents by spraying ink onto a paper and can usually produce prints with a resolution of 300 dpi or dot per inch, with some actually able to print document as high as 600 dpi. This makes them ideal for printing solar image and reports. Newer inkjet printer have 3-in-1 function, have ink tank refill system. So yung inkjet printer, yan yung mga printer na nakita nyo sa office at saka sa school. Kung pumunta kayo sa office ng RL Lasatin, makita nyo yung mga printer doon, ang tawag doon is inkjet. At gumagamit sila ng tank refill system. Ano yung tank refill system? Yung makita nyo nasa labas tapos marami silang color. So, yun ang ginagamit kasi mas tipid yun kesa sa cartridge. So, yung cartridge is medyo mahal kasi yun. So, ang ginamit nila is yung rini-refill na lang yung printer. Meron din siya 3-in-1 function. Yung iba, print lang. Yung iba naman, meron siyang scan, copier, at printer. Susunod is laser printer. So yung laser printer, pang business printer. Kasi maliwanag na maliwanag yung ipiprint niya. Gumagamit siya ng 600 dpi or dot per inch to 1,200 dpi. So maliwanag na maliwanag siya. If there's one very notable features that you love about laser printer, it will be the printer capable of producing very high quality documents. So, sa pangalan pa lang, laser printer, malalaman nyo na maganda yung output niya. Ngayon, yung laser printer, pwede mag-print lang ng black at colored. Mahal yung cartridge niya. So, usually, piniprint lang is black. Pero high quality. So, yan ang talong most common printer. Marami pang ibang printer yung ginagamit sa mga pure gold, sa mga 7-Eleven. Ang tawag doon is dot matrix, pang print ng resibo. So, hindi masyadong yun sa business or sa school kasi pang lang yun, pang print ng mga sales invoice or resibo. So, ayan ang itsura nila. Multi-function printer. Ayan, maliit na nga yan. Pero yung iba, malalaki talaga. Susunod, si inkjet printer. Nakita niyo yung
tank system niya nasa side. So, rini-refill na lang yan. Then, si laser. Laser to, nagkamali lang sa pangalan. So, ito yung laser printer. Next is software. Software refers to intangible. Anong ibig sabihin ng intangible, class? Hindi nahawakan. Yes, hindi nahawakan. Sino yon? Merong grade sa akin. Anong pinito mo? Russell. Okay. So, intangible part of the computer system. This can be the Microsoft Office application like MS Word, MS PowerPoint, or MS Excel, or other application used to produce output. So, pag sinabing intangible, hindi siya nahawakan. Tulad ng Android nyo, yung mga apps sa loob, hindi nahawakan yun. So, intangible items yun, pero importante yun. Kasi kung wala yung Android operating system, example, meron kayong smartphone, pero wala siyang software, wala rin. Anin mo yun. Ilaw lang yun. Pwede mong gawing flashlight yung cellphone mo, pero wala siyang software. So, wala kang magagawa doon. Pero kung wala namang hardware, wala ring software kasi walang paglalagay ng storage. So, kung walang hardware at walang software, hindi sila dapat parehong meron. So, maraming mga system software. So, ang ibig sabihin niya is includes the program that are dedicated to managing the computer itself, such as the operating system, file management utilities, the disk operating system or DOS or DOS. The operating system manages the computer hardware resources in additional to application and data. Without system software installed in our computer, we have to type the instruction from everything we wanted the computer to do. Anong ibig sabihin ng system software? Yan yung operating system. Example, si Microsoft Windows. Yan is isang system software or operating system. Hindi under yung Excel, PowerPoint, Photoshop, VLC, o anumang mga software kung walang operating system. So, dapat meron kang hardware, then meron kang operating system. Sa Android din, kung walang Android operating system, hindi naman under yung mga games nyo sa loob o yung mga Messenger or Facebook nyo. Wala ring Facebook, wala ring YouTube apps, wala ding mga G Suite. Kasi kailangan natin ng operating system. So, example niyan si Android operating system. Ngayon, isa pang sample is si iOS. Si iOS naman, galing kay Apple. So, kung gagamit ka ng Safari or other software sa loob ng iPhone, kailangan mo ng operating system na iOS para makapag-install ka ng apps. So, tandaan nyo, system operating, example niya si operating system na Windows 10, ganyan. Microsoft Windows 10, si Android operating system, si iOS. So, mga sample yan. Meron pang iba, sina Ubuntu, sina Linux, si Mac OS. So, pero lagi natin ginagamit si Microsoft Windows, si Android, at saka si iOS. So, tandaan niyo yung mga class. Susunod, application software or simply application or apps. Tawag dyan is apps sa mobile phone. Are often called productivity programs or end-user program because they enable the user to complete tasks such as creating documents, spreadsheets, database, and publication. So, hindi lang mga yan. Usually, mga apps na ginagamit natin sa photo editing, Facebook apps, Messenger apps, yung mga games na nasa cellphone nyo is mga apps yon or application. Ang dating pangalan nila is application. Sinorkat lang, ginawang apps. Okay, sa susunod sa ating group,
Una is hardware, second is software, third is peopleware. So peopleware is the users in which if either one of the three components are missing, the entire computer system will not function. So, ano yan? Correlated sila. Dapat merong hardware, merong software, at saka peopleware. So, sino naman ang peopleware? Example niyan is group of people, project teams, businesses, yung mga entrepreneur, yung mga may-ari ng mga business, programmer, developer. Pag sinabing programmer or developer, sila yung mga gumagawa ng mga software. Yung mga games nyo, at yung mga Facebook, Twitter, or iba-iba pa mga apps or application, ang gumawa niyan is mga programmer or developer. Ang number 5, kayo yan. End users, yung gumagamit. So, kayo mga end users sa mga apps at saka sa operating system. Basta ginagamit yung Excel, Word, PowerPoint, gumagamit ng Facebook, gumagamit ng VLC, gumagamit ng antivirus, kayo yun. Ang tawag doon is end users. Okay, yung first question natin is, how to know the specification of your computer? What's the main difference between desktop and laptop computer? So, sino may idea bago tayo magpatuloy? Ito na lang tatanong ko. Sa tingin nyo lang, sa opinion nyo, hindi naman kailangan magbasa ng ano. Sa opinion nyo lang, anong pagkakaiba ng desktop at laptop computer? Sino yan? Yung sa laptop po, mas ginawang ano siya, mas nakikerip po siya kahit saan po dalhin. Para kahit sa work or sa office at saka sa school, pwede po siyang dalhin. Unlike sa mga desktop na ipapatong lang sa desk na hindi siya pwedeng gawin. Oo, correct. Tama yun. Mas pinadali. Sa ano talaga, kung ikaw is lalaki, sa example ako, mas prepare ko yung desktop kasi madali siyang i-upgrade. Pwede mong palitan yung motherboard. Pero sa laptop, hindi mo pwedeng palitan yung motherboard kasi naka-integrated doon sa mismong laptop. So pag gusto mong palitan yung motherboard, palitan mo lahat ng computer. Pero sa desktop computer, kung papalitan mo yung motherboard, pwede mong palitan. Pwede mong palitan yung hard disk, madali lang. Hindi tulad ng laptop, kakalagin mo lahat yun. Ngayon, meron siyang pros at saka cons or disadvantages. So, nasa yun kung anong gagamitin mo. Pero kung ako, sa bahay lang ako or sa office, hindi ako lagi gumagalaw, mas gusto ko yung desktop. Kaya lang meron ako laptop kasi ang tawag doon, lagi akong on the move. So, kailangan gamitin ko rin yung desktop. Okay, so lesson 2 tayo. Web 1.0, Web 2.0, at Web 3.0. So, sa lesson natin, alamin natin yung pagkakaiba nila. Si Web 1, Web 2, at saka Web 3. Okay. The web is a system for publishing pages of information on the internet for linking pages together using links. So, yung mga web page kasi, or web, ano lang yan, mga connection ng mga pages na nasa internet. Kung gagamitin natin yung IP address, ang IP address kasi lahat ng mga computer nyo or ano pangalan yan? Mobile devices, merong IP address yan. So, kung si-search nyo man sa Google ngayon, what is my IP? Lilitaw yung address nyo or IP number. So, yung IP address na yon, yun ang designation para makontak
ang isang device. So, minsan, di ba, merong gumagawa ng cybercrime. Example, nag-post siya ng merong pinapatay or merong ginagawang masama. Ngayon, pinost yan sa YouTube. Pag pinost yan, yung admin ng YouTube, pag in-upload mo, isi-save yung IP address mo. So, pag sinave yung IP address, nagka-problema, itatrack yun. Paano itatrack yun? Hanapin sa online. So, tuturuan ko kayo paano mag-track ng IP address niyan. Itatrack kung ano yung web host. Yung web host yung nagko-control sa mga web. Then, after ng web, nadyan si ISP, si Internet Service Provider. So, titingnan, meron kasing code. Sabihin natin is 312.168.20.01. Yung mga unang code na dalawa is madidetect kung sino yung ISP mo. Then, susunod, yung dalawa pang following numbers, yan yung address ng router or yung connection mo sa internet. So, pag na-track yun, malalaman kung nasan ka. Ngayon, para hindi ma-track, pwede kang gumamit ng VPN or Virtual Private Network. Ano yun? Yan is connection na bibigay ng VPN or ng isang company para makapag-internet ka na hindi alam ng website na titignan mo. So, pag sinerch mo yon, meron kang ipinost, hindi malalaman yung IP address mo. Tulad siya ng Tor or TOR, yung The Onion router. So, gagamitin natin yon. Papakita ko paano hindi matrack yung IP address. Parang si, Google Ignite, nasa pangalan? Sa Chrome, sa Chrome, meron din siya. Kaya lang mas okay yung TOR or Tor or VPN. Alam ko merong pre-VPN kaya lang mabagal. So maganda pa rin yung paid. Pag nag-VPN ka sa company, usually nagbabayad yung company. Pero pag nasa bahay lang, so dapat magbayad ka. So, anyone can publish a page by uploading it to the web server. Anyone can read the page by typing its address into a web browser. This make it very easy for people to share documents even they are using the word otherwise be incompatible computer. In fact, the exactly why Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in the earliest 1990s. Okay, meron yung activity, kaya lang hindi ko na pagagawa. IP address. So, pag tinype mo yan sa web browser, pag tinype mo itong 52.230.1.186 mililitaw na page. So, example si Google, pwede natin hanapin yung IP address niya para actually, kung hindi secure yung socket layer niya, pwedeng i-hack. Pero dahil Google, imposibleng hack kasi naka-secured socket layer siya. So, hindi ko na patatry ito. Okay, IP address. So, ayan ang IP address. Bigyan ng sample. IP directs packets to a specific computer using an IP address. Sabi niya, IP directs packets. Yung packets yun ang data na binabato nyo. Example, gumawa ko ng email. Ngayon gumawa ko ng email, isesend ko. So, paano yon? So, kung naka-internet ako, isesend ng computer ko, i-convert niya sa data packet, isesend sa router through modem. So, ano yung modem? Modular at saka demodulator. So, i-convert niya sa data packets. Pag sinend ko to, i-convert sa data packets. Dun sa receiver, i-convert naman ulit para maging readable data.
So example, nag-send ako ng hello. I-send ko yan. So mapupunta sa router at saka sa modem, i-convert ng data packets. Then sa receiver, i-demodulate niya para makita yung message na hello. So converts binary packets to network signals and back. This is because data sent over the internet, most computer networks are sent in manageable chunks on the internet. These chunks of data are known as packets. So ito yung example. Yung ISP subscription, ito yung si Converge. Bibigyan tayo ng IP address. Nakikinig kayo, class? Yes po. Apo. Okay. Yes, sir. Yes Ulitin po. ko yung ISP, yan si Converge. Example, ginagamit natin Converge or si PLDT. Bibigyan tayo ng sarili nating IP address. So ito yung IP address natin yan. 111.125.120.79. Ito yung permanent address natin. Ngayon, pag pumasok sa router, magiging iba. Magiging 192.168.0.1. Ano ito? Yan yung address ng router. Yung router nyo or yung merong antenna dyan sa bahay nyo kung meron kayong Converge. Yung iba walang antenna kasi tinanggal na pero router modem pa rin yun. Ang address nun is 192.168.0.1. Ngayon, pag gagamit kayo, mag-i-start yan sa 1 hanggang 255. So, 1 to 255. So, pwedeng maraming connect sa router. Pwedeng umabot ng 255. Kaya lang, hindi lang makakonect yon. Nasa bandwidth. Ano yung bandwidth? Example, yung connection is 5 gig ay 5 MB. So, 5 MB, makakonect doon is mga 5 to 10 lang. Pag hindi na kaya ng bandwidth, magkukonect ka man, hindi siya pwedeng kumonect kasi puno na. So kung mataas yung bandwidth nyo, example, 100 Mbps, marami makakonect. Tandaan nyo, theoretically, makakonect is 255. Ang problema, hindi makakonect lahat yun kasi nasa bandwidth. Ngayon, pwede nyo rin gamitin yung router para hindi makakonect yung mga kapatid nyo. Example, pwede nyo iset yung router na 8 to 5, hindi pwedeng gamitin yung YouTube at saka Facebook. So meron siyang tool sa settings niya. Then makita mo rin kung sino na-connect sa inyo. Dito yung nila, yung mga MAC address. Yung MAC address, yung permanent address niyo sa mga device. So hindi ko naman masyadong i-elaborate kasi hindi naman tayo sa IT, so tuloy ko na lang muna to. So first connection nyo sa subscription, magkakaroon ng 192.162.0.1. Ang 1 is usually yung router nyo. Pag nag-connect, yung una nag-connect, example, nag-connect yung smartphone ni Papa, Oppo. Yung Oppo noon magiging 192.168 ay 162.0.2. Ngayon, pinatay ng father niyo yung Oppo na connection, yung susunod na magko-connect ang magiging 2. Ngayon, marami nag-connect, so magbibilang yan, 2, 3, 4. So, nagpapalitan lang yung sa uli. Ngayon, kung nag-upload kayo ng YouTube, ng video sa online, hindi yan ang madidetect yung 192.162.0.1. Ang tatandaan niyang address yung sa ISP nyo sa taas. Si 111.125.120.79. Itong sample na ito yung connection ko sa Converge talaga. So kung may gagawin akong masama, masisave to, pwede ang mahuli. Ang tawag doon is cybersecurity. So, meron din kaming inaaral noon sa masteral ko. Pwede tayo mag-send ng maraming spam. Merong tools sa online na paggawa ng spam. So, pwede ka mag-send ng maraming unsolicited email. Hindi spam, hindi yung pagkain na. Ano yun? Spamming sa email. Okay, ito pala sinulat ko. How many devices can connect? Sir, malabo. Ano?
Nag-blur? Malabo. Dali, ulitin ko. Opo, malabo. Lumabo, no? Patayin ko muna. Sige po. Hi, sir. No. Hi, Jonathan. Okay na po, sir. Hi, Jojo. Sabihin pala ako, pag okay na yung ano, pwede na kayo lumabas, pwede kayong pumasyal sa bahay, so pakakainin Okay na, ko sir. kayo. Sana all. Saan ka natin, sir? Pag Ay, okay na, Jojo. pwede kayo lumabas. Sige, sir. Hi, Jojo. Okay, so, so Sir, may tanong pala ako, sir. ano, Ano po malalaman yung kung may mga nakakonect sa Wi-Fi, ganun? makikita mo. Tuturo ko sa inyo. Siguro next, Search mo, Jo. meron Makikita. pang yung hide nyo yung Wi-Fi nyo, pwede i-hide, itatype na lang para hindi alam na meron kang internet. Okay po. Thank you, sir. Pwede nyo open, designate tayo ang address ng mga cellphone nyo. Ipag-connect yung kapitbahay nyo, connect mo naman pero hindi sila makapag-internet. Okay, so Sige, tuloy ko sir. na muna kasi malapit na matapos yung oras natin. So, theoretically, F255 or 255 devices can connect. Kaya lang, however, just because you can connect 255 computers to a single Wi-Fi router, point doesn't mean you should. Kasi hindi nga nasa bandwidth yung pinang-connect ng parent nyo. Minsan, di ba nagpo-connect kayo ng 10 MB, 5 MB. Kung fiber optic naman, 25 MB, 50 MB, ganun. So, pwede marami mag-connect pero hindi ganun karami na 255. Pero kung mabilis siguro yung computer ay yung connection nyo, pwede. Keep in mind that each computer device that added to your network will reduce the bandwidth available to other devices using the same internet connection. So, next. Meron akong kwento, guys. Dali lang. Bago ko tuloy. Pwede kayong gumamit ng ang tawag is keylogger. Ano yung keylogger? Keylogger is yung tinatype nyo na si-save. Meron siyang designated time, 1 hour, 2 hour. Lahat ng tinype nyo at meron siyang screenshot, isesend yun sa naglagay ng keylogger. Example, yung kaibigan ko noon, year 2014 nata, sabi niya, pare, pwede bang, paano malalaman yung shota ko kung faithful? Kasi yung kaibigan ko nasa abroad, ngayon pinadadala niyang pera at saka siya na bumuvoice dun sa babae at saka sa pamilya niya. Paano malalaman kung hindi ako linoloko ng girlfriend ko? Ang sabi ko, pwede naman malaman. So, ang sinuggest ko is lagyan namin ng keylogger. Ano yung keylogger? Ang keylogger is an application. So, nagpabili siya ng tablet. So, linigyan ko ng keylogger yon. So, lahat ng tinatype ng user, masisave. Pati yung password, number na tinawagan, mga snapshot ng mga picture. So, every hour, pwedeng i-send yan automatic, hindi niya alam.
So, ganun yung mga pwedeng gamitin. Si keylogger, si spyware. So, meron mga tools sa online. Pwede pong Yun. gamitin yung sa mobile devices. Maganda naman is walang nakita. So, faithful naman yung babae. Kasi concern lang siya sa ginagastos niya. So, okay naman. So, unang-una is Web 1.0. When the World Wide Web was invented, most web pages were static. Static is also known as flat page or stationary page in the sense of the page as is and cannot be manipulated by user. The content is also the same for all user. This is referred to as Web 1.0. So, ang ibig sabihin ng Web 1.0, lahat na nakikita yung page na hindi responsive. Tingnan nyo yung example na lang dyan si Facebook. Hindi pa pag nag-open ka sa Google Chrome, yung Facebook, ayan mo naka-open, nag-adjust yung notification. Ano yan? Dynamic. Ang tawag nun is dynamic. So, yung web page na hindi gumagalaw, example, linode mo at hindi gumagalaw, ang tawag nun is Web 1.0. Tandaan nyo, ang pangalan ng static, yung hindi gumagalaw or flat na page is Web 1.0. Ang tawag doon is static. So, yung static web page is madali lang gawin. Maglagay ka lang ng text at saka image or video. Pero hindi siya napapalitan. So, yan ang unang ginagamit namin nung nag-aaral kami. So, ang tawag dyan is Web 1.0 or static. Tandaan nyo lang, class, pag hindi siya napapalitan, yung automatic, ang tawag doon is Web 1.0 static page. Example niyan is si HTML. Yan ang sample na page na hindi usually gumagalaw. So, yan ay si Web 1.0. Next is sample niya. So, itong sample na to is history page. History place. Ito isang static page. So, yung content niya hindi napapalitan. Basta na ganyan lang yan. Para mapalitan yan, i-edit niyang manually gamit yung HTML editor. So, siguro matuturuan ko kayo ng ganyan sa mga future. Tingnan ko yung mga modules kung meron siyang web editing. Okay. Ayan, ang isa pang sample. Bliss Hotel. Nagtrabaho dyan. Ako gumawa ng web page nila. So, ang tawag dito is static web page pa rin. So, meron siyang home, location, reservation, rates, gallery. Pero hindi napapalitan yung content niya kung hindi mo edit. Okay, next is Web 2.0 or dynamic web pages. Web 2.0 is the evolution of Web 1.0. So, after ng Web 1.0, nagkaroon ng Web 2.0 by adding dynamic web pages. The user is able to see a website differently than others. Example of Web 2.0 includes social networking sites. Social networking. So, example niyan si Facebook. Sina Twitter, ano pa ba? Ano pa ba? Okay. Sina Alibaba, sina Lazada. Lazada pala, sorry. Nakalimutan ko na si Lazada. Sina Vlogs, si Wiki, Shopee. Si Wikis, di ba pag nag-search kayo ng specific text, mapapalitan yung itsura niya. So, ganun siya. Parang din sa YouTube. So, ayan yung example, si dynamic web page. Basta napapalitan, tandaan nyo, Web 2.0 yan. So, ayan siya. Sample is Lazada. Okay, Web 2.0 allows user to interact with the page instead of just reading a page. Pag sinabing interact, pwede kang, meron kang gawin or meron kang isulat, then mapapalitan yung content. Sa Web
1.0 kasi, hindi napapalitan yon. Pwede mo lang basahin or pwede ka mag-play ng video pero hindi siya mapapalitan. Then Web 2.0 also allow user to use web browser instead of just using their operating system. Browser can now be used for their user interface, application software, and even for file storage. Ang sabi niya, yung web page na dynamic tulad ni Lazada, pwedeng gamitin sa browser. Yung iba kasi ginagamit sa apps, example sa Android at saka kay iOS, may sarili silang apps. Pero pwede mo ring open gamit si Google Chrome, si Firefox, si Safari, si Edge. So yan si Web 2.0. So pwede rin gamitin yung storage tulad ni Google Drive, si Dropbox, si OneDrive. Si OneDrive yan si Microsoft Windows. Si Huawei Mobile Cloud. So kung meron kang Huawei, meron siyang mobile cloud. Hindi ko alam kung ilang gig 5 ba o 10 yung free. Next is, ito yung sample ng Web 2.0. Ito yung library system na ginawa ko sa dati kong school. So makita niyo yung pangalan is. Okay lang kayo? Yes, sir. Yes po. Yes, sir. Yes, sir. Ang pangalan Ayos lang po. Flexmax Virus DTVSI e-library. So ginawa ko ito sa dati kong school. Okay. Features of Web 2.0. Folksonomy. It allows user to categorize, classify, arrange information using freely chosen keywords. So tulad ni Lazada, Shopee, pag tinayin mo yung gusto mong hanapin na item, example, tablet, phone, or Android TV, ganon, lilitaw siya. Popular social networking site such as Twitter, Instagram, Facebook are example of folksonomy. Use tags that start with a pound sign or number sign. This is also referred to as hashtag. So siguro naman lagi nag-hashtag. Then number 2, rich user experience. Content is a dynamic. Pag sinabing dynamic, napapalitan siya and is responsive to user input. An example will be a website that shows local content. In case of social networking site, when login to your account is used to modify what you see in their website. So, tulad nga ng sinabi ko, yung pinaka-sample natin, laging ginagamit si Facebook, yung notification niya, lagi napapalitan. So, yan ang sample ni Web 2.0. So, ayan sina Web 2.0. Pag IT kayo, ito yung ginagamit namin, si front-end technologies or graphical user interface, si HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, Node.js, and Angular. So ito yung ginagamit sa pag-edit sa screen. Tulad ni YouTube. Yung screen ni YouTube, pwede palitan yon. Ang backend, ang ibig sabihin ng backend kung saan nasisave yung data. Example, nag-post ka sa Facebook. Sabihin mo, hello. Yung hello na yon, nasisave yun sa database. So, kahit bumaba yun sa notification, kahit 10 years or 11 years, nandun pa yun, nakasave sa database. Kaya lang, i-search mo muna para makita mo siya. So, yan ang sample ni Web 2.0 na dynamic. So, example ng mga technologies na ginagamit is MS SQL, MySQL, programming language like Python, Java, ASP, so on and so forth. Okay, features of Web 2.0, long tail. So ano yung long tail? Services are offered on demand rather than one-time purchase. So sabi na, services are offered on demand rather than one-time purchase. So yan yung ibig sabihin ng long tail. Next is user participation. The owner of the website is not the only one who is able to put content. Ang sabi niya, hindi lang daw yung may-ari ng website ang pwede maglagay ng content or laman.
So, example niyan, sina Amazon, sina Facebook, or online stores. Software as a service. Ano yung software as a service? So, serbisyo kasi yung si Lazada. Kasi nagko-contact tayo para umorder. Tulad ni na Grab, ano pa ba? Yung mga ordering, delivery. So, pwede rin yun. Panda. Oh, Panda. Food Panda. Then next is the mass participation. It is a diverse information sharing through universal web access. Since most users can use the internet, Web 2.0 content is based on people from various cultures. Yan, wala nang borders. Kahit sino, actually, kahit sino pwede mong ma-chat. Nasa India man, nasa Nigeria, nasa South Africa, nasa Europe. Kapanyakini. Mag-ingat kayo sa mga Nigeria na, mga ano yun, modus. So, dito sa banda, sa Balibago, meron kaming kasi pinaparent na apartment. Merong doon bandang right side, merong mga Nigerian. Nauli ata sila last time, yun. Nag-ano sila, yung scheming sa mga ATM, yun. Magaling sila. So, yun ang trabaho nila talaga. Okay, last, Web 3.0 and the Semantic Web. The Semantic Web is a movement led by the World Wide Web Consortium. Ang W3C, yan ang nagmamanage sa web. So, W3C standard encourages web developers to include semantic content in their web page. A proposed development of the World Wide Web in which data in the web page is structured and tagged in such way that can be read directly by computer. So, gusto nila standardize yung content ng Web 3.0. According to W3C, the Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries. So, yun ang aim nila. Yung data is pwedeng ma-use sa iba-ibang mga application. Ang problema doon, sa ating kasi meron tayong data privacy. Example, si Jen, gusto niyang i-share yung data niya sa isang dating site. Papayag ba yung si Jen na gamitin yung data niya sa ibang mga apps? Parang yun, data privacy breach. So, hindi ko lang alam kung ano na yung exact na pinag-usapan ng W3C kung ma-approve. Pero sa atin kasi meron tayong Data Privacy Act. So, mahirap gamitin yung data mo kung wala kang consent. So, the aim of Web 3.0 is to have machines or server understand the user preferences to able to deliver web content, especially targeting the users. Yung aim of Web 3.0 is to have a machine server understand the user preference to be able to deliver web content, specifically targeting the user. Ano yan? Parang artificial intelligence. Hindi ba pag nagsisearch kayo, sample na lang, pinaka-favorite sample natin si Lazada. Pag nag-search ka doon ng cellphone, every time mag-open ka, nagbibigay siya ng hint para tingnan mo. So, kung ano yung lagi mong tinitignan, yan lang yung lumilitaw. Para din sa Facebook, hindi ba, tumingin ka ng bike. So, pag nag-open ka sa marketing, ay sa market, makita mo laging may bike. So, yung preference mo is tinatandaan ng artificial intelligence para next time mag-open ka, alam niya yung titingnan. Kasi isipin nyo lalaki ka, tapos tinitingnan ng babae, usually mga cosmetics. Pangit naman siguro sa marketing lang yung nakikita cosmetics kung hindi mo naman siya prepared na i-search.
Okay, below are 5 main features that can help us define Web 3.0. So, malapit na, time na yung oras na, hanggang 1:30 lang kayo, bibilisan ko lang ng konti. Semantic web, the next evolution of the web involves in the semantic web. The semantic web improves web technology in order to generate shared content through search and analysis on the ability to understand the meaning of the words. So, yan yung sinasabi kanina, yung sinesearch ka yung prepared items mo or sinesearch mo sa market. Then, artificial intelligence combining this capability with natural language processing in which 3.0 computer can understand information like human in order to provide faster, more relevant results. So, yan ang ginagawa ni Lazada at saka ni Facebook. So, meron na tayong AI. 3D graphics. So, para sa mga computer games, e-commerce, geospatial context that uses 3D graphics. Then connectivity, Web 3.0 information is more connected to the semantic metadata. As a result, the user experience evolved to other level of connectivity that leverage all the available information. So, ang ibig sabihin ng metadata is para sa SEO o structured optimization, sandali nga, SEQ pala. Then, ubiquity, content is accessible by multi-application, every device is connected to the web. The services can be used anywhere. So, pwedeng gamitin yan kung connected ka sa internet. Okay, so what are the positive and negative effects of Web 2.0? Positive, so social media marketing and search engine optimization, equal chance to all posts, increase the circle of friends and contacts, latest update can be received by your RSS. Ano yung RSS? Yan yung standard, it refers the file easily read by computer. So yan yung mga comments nyo. Late, online promotion of business products and services, engaging the customer can write their views about the products and services. Example nga sa Shopee at saka sa Lazada, pwede kayo mag-comment kung palpak yung binili nyo, di ba? Meron siyang stars, merong 5 at pababa. Iyan ang positive. Negative naman, information overload. Freedom to post view and comments provide good opportunities for competitors and rival to post negative comment about other companies. Ano yon? Minsan example, yung product, maganda yung feedback, maraming bumibili, merong yung isang competitors, pwedeng mag-comment silang masama para mabawasan yung customer at lumipat sa iba. So, yun ang pwedeng maging negative sa Web 3.0. Then, too many fakes ID and spammers, forgery, hackers, and commit crimes. So, forgery and hackers yan, nakakatakot yan. Okay, hanggang doon na muna. Yung lesson 1, lesson 2, pwede nyo answerin yung activities sa sa module. Yung lesson 3, sa natin yan sa Friday na. Pwede nyo nang gamitin yung module, so answerin. Wag nyo nang answerin yung sa classroom. Magano muna tayo, hard copy. Sinong may tanong? Sir, may tanong sir. Kailan po ba ipapas itong mga pinapagawa sa amin? Sabay na lang kayo doon sa advisor nyo kung kailan ipapas para minsan na lang punta sa school. Ano sabi ng advisor nyo? Sir? Extra Panlilio. Every Monday daw po. Monday. Okay. Wala na tanong? Wala na po. Okay. Last Ay, na sir. lang. Nag-attend May na sila. tanong po ako. May tanong ka? Ano? Tungkol po dun sa tablet po. Na paano? Kung kahit hindi po ba kayo taga-Angeles, pwede po ba kayong magkaroon ng tablet basta dun po kayo nag-aaral sa Pagkaalam ko,
binilang yung yung nag-enroll lang. Hindi tinanong ata kung taga saan. Sige po, salamat. Ngayon, meron pa dyan eh. Yung iba kasi lumipat. Baka yung hindi nabilang, alam ko, matagal na yung binilang nila eh. So, meron naman umalis sa school, lumipat sa ibang public school, yung nabilang doon, yung huli, di ba merong huling nag-enroll? Alam ko hindi nabilang yun, baka yun na lang bibigay nila. Ang problema kung kasya. So, yung huli, siguro mga yung October or last week of September, siguro, hindi ko sure kung lahat mabibigyan kasi yung binilang ata few weeks before eh. So, hindi naman nila pwedeng dagdagan yun kasi nakabilang. Matagal ka na bang nag-enroll? Matagal na po. Okay. Kasama ka na. Hindi mo na. Okay na? Okay na po. Salamat po. Lesson 1, lesson 2 muna gawin, no? Sa Friday na lang yung lesson 3. Sige, class. Wala nang tanong. Pwede na kayong leave. God bless. Good day, sir. Ingat, sir. Thank you po. Thank you. Love you, sir. Good day, sir. Bye. Stay safe. Sir, magkakalma kayo. Bye-bye, sir. I love you. Sa ilalim ng puting Shoot, mapagal.